Okay, so dito, papasok na tayo sa oras ng 5 obligadong sala kahit walang relo. Hindi natin kailangan ng relo. Okay? Una, duhor. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Waqtu dhuhri idza zalat asy-syamsu wa kana dirru ar-rajuli ka tulihi." Okay. Duhor. Paano malaman ang oras ng duhor? Maglagay ka ng poste sa gitna. Obserbahan mo lang yan. Ngayon, hindi lang, actually, applicable lang ito sa bansa na lumulubog, sumisikat ang araw ng normal. Like sa bansa natin. Okay? Kapag binilagay mo yung poste na yan, siyempre, pag sumikat yung araw, doon na mag-start yan. Siyempre, yung anino, maghahaba at haba yan hanggat sa mawala yan. Pag dumating yung oras na wala ng anino, tanghaling tapat na yon, bawal lang magsunod dyan. Hintayin mo yung poste na magkaroon siya ng konting anino, duhor na yun. Naintindihan? Duhor na yun. Kahit hindi mo natingnan ang relo mo. Basta balabas ka lang doon, sabihin mo may anino na, pwede na mag-adhan ng duhur, pwede na magsala kahit wala kang relo. Hindi ka makapagsalat, pera pa, hello, anong oras na dyan? Bakit ka magtatanong ang pangbasihan doon sa lugar mo is yung pagkakaroon ng yung araw at gabi ang basihan sa, kasi noon walang relo noon, wala namang relo noon na mayroon tayong 24 hours na relo. Okay? Hanggang saan yung oras ng duhur? Ang oras ng duhur ay magkukontinue yan hanggang sa maging kapantay na ng poste ng lahat ng bagay ang kanyang anino. Kapag kapantay na ng lahat ng bagay ang anino niya, tapos na ang duhur, asar na yan. Mag-gets nyo? Asar na yan. So, kunin mo lang, itumbahin mo lang, kunin mo yung puno, tapos sukat mo siya, kung pareho na, tapos na yung duhur. Nakuha? So, ibig sabihin, hanggang hindi pa nagiging kapantay ng lahat ng bagay ang kanyang anino, wala ka pang kasalanan na magsala. Kasi ang oras ng duhur, hanggat hindi pa niya naabot ang kanyang anino, lahat ng bagay. So, ulitin ko, ang duhur ay magsisimula sa pagkakaroon ng konting anino after ng tanghaling tapat at tuluyan ng bumaba ng konti ang araw, duhur na at magtatapos ang kanyang oras hanggat sa maging kapantay ng lahat ng bagay ang kanyang anino. Ganun lang kadali. So, kaya nga ang oras is pa bago-bago. Kasi hindi sa lahat ng oras, pari-pareho yung pagsikat ng araw, pari-pareho yung paglubog ng araw. Kaya nakadepende yan. Kaya magtataka kayo, minsan alas 12, 12:10, 12:30, dahil depende nga sa pagsikat at paglubog ng araw. Sa panahon. Kasi nagbabago ang panahon. Minsan humahaba yung oras, humahaba yung, alam nyo, sa Ramadan, humahaba yung araw. Taglamig, umiiksi ang araw. Kaya nga pinakamainam na i-grab natin na oportunidad na mag-fasting sa buwan ng taglamig. Sa panahon ng taglamig. Kasi napaka-eksi ng araw. Hindi pa tumatagal, lumubog na yung araw. Ito lang. Kasi pangalawa, hindi po mararamdaman yung taggutom pag malamig. Hindi pa mainit, malamig pa, tapos maiksi masyado ang araw. Pero buwan ng Ramadan, mahaba masyado ang araw. Okay. Okay, naintindihan. Ang oras ng duhur hanggat sa kapantay niya ang, kaya huwag niyong hintayin na maging kapantay na ng lahat ng bagay ng kanyang anino. Diyan ka magsala, tatamaan ka nung aya na fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Kapahamakan sa mga nagsasala. Bakit nagsasala? Alladina hum an salatihim sahuna. Kapag itatayo nila yung sala, wala na sa oras niya. So, ang sala may oras ha. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Katotohanan ng sala sa mga mananampalataya ay may obligadong oras na dapat sundin. Kaya, sa tanghaling tapat, nagduhur ka dyan, hindi tanggap ang sala mo. Kailangan magkaroon mo ng konting anino. Okay. Pagkapantay na lahat ng anino, anong oras na yan? Asar na. Okay.